What is up guys, and good day sa inyong lahat. So for today's vlog, bibigyan ko lang kayo ng update patungkol dito sa motor natin na Rossi Adventure X150i. Kasi marami na nagtatanong, although hindi naman po masyadong typical na nangyayari, pero sa ngayon kasi marami nang hihingi sa akin ng impormasyon kung kamusta na daw ba itong Rossi Adventure X150i. So kung isa ka din sa mga taong ganyan na nagtatanong patungkol dito sa update dito sa ating Adventure X150i, i-share ko sa inyo ngayong 5,000 kilometers na yung natakbo nito. Currently running 5,700 kilometers na yung natakbo nito. Bibigyan ko kayo ng idea kung ano na yung mga nagbago, ano na yung mga nasira, at saka kung ano na yung mga dapat nagalaw mo na kapag umabot na siya ng 5,000 kilometers. Although basic lang naman to, pero marami kasing nangangailangan ng information na to. Sa loob ng 5,000 kilometers guys, ang nagbago na dito when it comes to performance, mas naging smooth, naging kalmado yung makina after braking. Ayun mas may gigil after braking. Kumbaga mas nag-improve talaga siya overall when it comes to performance. So sa mga hindi nakakaalam, bibigyan ko lang din kayo ng tips kung ano yung mga paraan ko dito kung paano ko binraking tong motor na to. Unahin natin sa langis. So when it comes to engine oil, yung gamit ko since day one Shell Advance na long ride. Yun pa rin talaga, Shell Advance na long ride 10W40 1 liter. So first change oil ko noon is 500 kilometers. Tapos nung nag 1.5 nag-change oil ulit ako. Nung 1.5, nung 2,000 kilometers nag-change oil ulit ako. Nag 3,000 siya, change oil ko din ulit siya. Yan yung interval nung pag-change oil ko sa kanya. Baka pwede yung gayahin yan, pwede rin namang hindi. Kasi to be honest, medyo magastos yung ganyang interval. Kung susumahin, meron mga 500 kilometers lang, 1,000 kilometers lang. Pero para sa akin kasi, naniniwala kasi ako na langis ang nagpapatagal ng buhay ng motor. So pag hindi mo tinipid sa langis yung motor mo, hindi ka rin titipirin yan sa performance, hindi ka rin titipirin yan sa tagal ng serbisyo na ibibigay niyan sa'yo. Ganyan karaming beses ako nag-change oil from 0 to 3,000 kilometers hanggang sa eto 3,000 kilometers pataas, every 1,000 kilometers na ako. Tapos yung fuel filter, supposedly di ko na dapat muna pinapalitan every 1K, pero pinapalitan ko na rin siya para good as new lahat halos kapag mini-maintenance ko siya. Tsaka rin kasi, di ba kasi araw-araw ako bumabiyahe, araw-araw ako may mga biyahe na ganito. To be honest, papunta ako ngayon ng Santa Rosa, Laguna. May 1 hour and 21 minutes pa akong biyahe. Tapos yung oras ko, gaya kanina pa lang ako nakapag-change oil. So kapag may mga time ako na ganyan, may mga oras ako para mag-maintenance ng motor, nagsasabay-sabay ko na siya. Halimbawa, pag maglilinis ako ng panggilid, yan, sasama ko na rin dyan yung change oil, yan. Kung mag-change oil ako, sasama ko na rin or sasabay ko na rin yung pag-change ng fuel filter. Para kumbaga isang trabaho na lang, tapos isang maintenance na lang din. At the same time, pag biniyahe ko yung motor, talagang smooth siya. Hindi siya yung parang basta lang, gamit ng gamit. Hindi kasi ako ganun gumamit ng motor eh. So, tapos na tayo dyan sa langis. Napansin ko, medyo nagbago yung play ng suspension. Yung dati, medyo okay siya. Pero ngayon parang medyo tumatagtag siya. Pero hindi naman sobra. Gaya na to, dadaan. Ayan, diba? Pero hindi naman siya masyadong, alam mo yun, yung sasakit yung katawan mo. Pero napansin ko lang, parang nagbago siya. Hindi na siya yung kasing smooth ng dati. Pero tingin ko, dahil lang din yan minsan sa halimbawa, kulang sa hangin yung gulong ko, kaya sobra sa hangin. Kasi from time to time talaga nag-ano lang din ako eh. Nagko-control lang din ako ng tire pressure. Kaya lang syempre, pag bumabiyahe tayo, minsan lumalambot yan. O kaya minsan pag sobrang init ng kalsada, medyo nag-e-expand. Ganyan kasi yan eh, ganyan kasi yung gulong eh. Nag-e-expand siya kapag mainit. Speaking of gulong, yung gulong na ito sobrang kapal pa rin. Yung 5,000 kilometers, sobrang kapal pa rin niya. Going 6,000 kilometers na tayo, diba? Sabi ko nga 5,700 na yung odo. Harap likod dyan, sobra pa siguro sa 90% yung kapal niya. Halos hindi naman siya napudpuran ng sobra kahit na araw-araw tayong bumabiyahe sa initan, long ride, traffic, ganito. Yan, iba-ibang kalsada.
Hindi naman siya na masyadong naupod. So since makapal pa yan, hindi pa siya kailangan ng maintenance. Ang pinaka ginawa ko pa lang, nilagyan ko ng grasa yung mga wheel bearing. Hindi na nga lang ako nakapaggawa ng video ngayon. Pwede mong lagyan na yan ng grasa yung wheel bearing mo kapag 5,000 kilometers na. Tapos ang sumunod niyan, may mga part na siya na kinalawang. Siguro dahil sa mga umuulan din, dahil sa mga kondisyon ng mga panahon nitong mga nagdaang araw. May mga kinalawang na yung center stand ko yan, may kalawang na yung ilalim. Normal naman. Ayan, lagi lang siyang marumi. Hindi naman sa hindi ako naglilinis ng motor. Naalagaan ko pa rin sa punas yung mga white niya na parts. Kaya lang, pagka kasi may mga ulan, yan, hindi natin maiwasan na magkaputik talaga siya eh. Kakaputik, natatalsikan ng mga dumi, yan. Kaya siguro kinakalawang. Pero surface lang yan, hindi naman yan to the point na pag may makita kang kalawang sa harapan, nasa hanggang loob, nandun na ang kalawang. Hindi yon, surface lang yan. Tsaka pag nadaanan ng konting liya yan, mawawala din yan. Tsaka normal na nangyayari yan, hindi lang dito sa Adventure X, kahit sa mga ibang brand, kahit sa mga Honda, Yamaha yan, kahit sa mga branded nangyayari din. Init sa C5, lalim na. O yun, yung suspension na yun natin, diba? Sabi ko medyo nagbago siya, pero hindi naman siya yung talagang totally pumangit. Pero medyo nagano siya, medyo bumaba yung level ng absorption niya ng mga lubak. Kasi minsan nakaramdaman ko na talaga pagka halimbawa medyo lumalim ng konti, ramdam ko na dati hindi ewan ko lang, siguro dahil sa tire pressure ko. Kasi yung dati kong tire pressure 2631, medyo nagtigas ako ngayon 2732 yung tire pressure ko ngayon When it comes to wiring and electricals, sa mga wirings natin, wala naman naging problema. Unlike sa mga ibang user na naka-experience sila, may mga nasusunog, may mga nagsushort, may mga napuputol, may mga nasisira. Pero sa atin wala pa naman. And thankfully, hindi na nangyayari sa atin yung mga issue na na-experience ng mga ibang user. Sa panggilid, yan, minsan nag-a-dragging siya, minsan hindi. Pero siguro kailangan ko na rin mag-groove bell. Yun siguro na yung nakita ko nung nakaraan. Nung 3,000 pa lang yung auto niya, ngayon na pa 6,000 na siya, hindi ko pa napapag-groove dahil wala akong oras. Pero ayun, pagka nagka-oras tayo, papag-groove bell na natin to. Kasi, ayun nga, medyo mayroon na siyang occasionally mayroon na siyang dragging, nagka-dragging na siya. Pero hindi naman lagi, gaya nito, tignan mo, smooth naman siya. Hindi naman siya yung totally yayanig talaga yung buong katawan mo habang maabante. Talagang responsive pa rin siya, smooth pa rin siya. Pero pag sobrang traffic, sobrang init yan, doon lumalabas yung konti. Pero birang-bira lang yun. Siguro sa kada 50 piga, dalawa, ganun. Pag groove bell, pero papag-groove bell ko na to. So 3,000 kilometers na nga yung nakalipas simula nung nakita ko yung uka na yun. Kaya kailangan talaga siguro mag-groove na. Tapos na tayo dyan sa mga nagbago kasi mostly yan lang naman. Yung mga nasira? Ngayon wala naman nasira, pero yung mga brake pads, yung sa likod, especially sa likod, yung sa harap makapal pa going 6,000 kilometers makapal pa siya. Yung nasa likod yan, napalitan ko na yan. Napalitan ko na yung brake pads niya ng pang RFI. So in-order ko lang din sa Shopee. Ito yung in-order ko na yan. Mura lang yan, kaya umorder na ako ng mga 5 piraso para
makailang palit man ako sa isang taon, at least hindi ako mauubusan. Tsaka andyan lang din agad, madali lang siyang kuhanin. Tapos next, sa pagpapalit ng brake pads, yan, piliin nyo yung yung mura pero maganda yung review. Gaya na to, itong GPC na to, okay naman to kung matagalan to. Tsaka nagamit ko na rin to sa RFI ko. Motor natin na to, Cruise Adventure X150i, wala pa naman mga nasira sa kanya, wala pa naman mga major issue. Pero sa iba kasi nagkakaroon sila eh. Halimbawa, ito, yun nga sinabi ko, yung nasunugan ng socket sa fuel pump, yung nasunugan ng linya ng stator, yung nasunugan ng linya ng oxygen sensor, yung mga ganyan. Mga dapat na prevent naman sana sa ano lang, sa madaling paraanan ba, i-cable tie mo, kaya iayos mo ng paglagay yung mga wirings. Kaya lang minsan kasi hindi na rin napapansin ng user, lalo pag ganito, lubak-lubak yung kalsada, diba? Tapos biglang sasabit yun sa mainit, syempre masusunog kasi goma lang naman yun eh, gawa lang naman sa goma yun eh. Tapos pag lumitaw yung tanso, oras na lumitaw yung tanso, yan, kakayas na yun sa mga chassis, kakayas na yun sa mga ground, body ground. Yun, pag nangyari yun, pag nagdikit yung body ground tsaka yung mga live wire, ang mangyayari niyan, syempre magkakaroon ng short circuit. So ang mangyayari, minsan may mga users din na napuputokan ng fuse, nagugulat sila, hindi na umaandar yung ignition, yung pala putok na yung fuse. Okay, hindi umaandar yung motor, nag-on naman yung ignition pero puro redondo lang. Ibig sabihin, parang walang pumapasok na gasolina, o kaya walang pumapasok na kuryente. Kasi nga, yun nga, may mga damage na wirings, may mga pumutok na fuse, may mga pumutok na mga socket, yung may mga nasunog na socket, ganyan. Pero sa akin, thankfully, wala naman nangyaring ganyan. Kaya, ayun, araw-araw din ako nagbabiyahe, araw-araw ko din siya chinecheck. Kumbaga, alaga lang talaga, alaga lang, para ma-prevent mo lang yung mga ganyang klaseng issue. Kasi sa akin, eto, yan halos arawan pa yung layo ng yung biyahe ko na malayo, halos arawan ko pa siya ginagamit. Pero good na good siya, yan. Actually, kaka-change oil ko pa nga lang, 19 kilometers pa lang yung natakbo ko. Kaka-change oil ko pa lang nitong kanina lang, umaga, bago ako umalis. Kaka-change oil ko pa lang sa kanya. Kasi hindi talaga ako pumapayag na kapag halimbawa, alam ko nga abot na siya ng 1,000, tapos hindi pa ako nag-change oil. Hindi ako papayag na hindi ko yung mag-change oil, kasi iningatan ko nga para hindi masyadong gas-gas yung makina, hindi gaanong mag-iinit yung makina in the long run. Kaya tignan mo, kahit traffic, 3 bars lang siya, hindi siya overheat, hindi siya tumutungtong ng 4 bars. Pero syempre, pag sobrang ipid na sa traffic, normal naman magpo 4 bars yan. Huwag lang iilaw yung kulay pula dyan sa taas ng gauge natin. Tsaka huwag mag-check engine, at tsaka huwag magpa-pulse animation yung kanyang temperature oil icon. Oo nga pala, nakalimutan ko sabihin, napalitan ko na rin yung gear oil nito. So nung nag 4,000 kilometers siya, napalitan ko na siya. Tapos sinabay ko na rin yung pag-drain nung kanyang oil dito sa strainer.
Meron kasing dalawang bolt yung engine oil natin, yung engine oil drain plug natin. Meron siya nung may strainer tsaka merong wala. Yung may strainer, binubuksan talaga yan kada pangatlong change oil. Napalitan ko na yung gear oil, napalitan ko na yung engine oil, napalitan ko na rin yung mga brake pads sa likod. Yung sa harap, okay pa naman. Yung braking power, okay na okay, malakas pa rin yung kanyang braking power. Kaya hindi talaga ako nagdududa dito tsaka tiwalang-tiwala ako dito. Kahit na 60 ka, pag pinreno mo, automatic 30. Mababa ka agad din ng 30. Tapos, balik tayo dun sa brake pads. Yung brake pads pala guys, meron yung stainless na guide sa ilalim. Meron kasi mga users na nagkakaroon ng pakat, pumapakat, umiipit yung brakes. Minsan kasi nadidislocate or nadidisalign yung ano na yan, yung metal plate na yan sa ilalim. Kaya dapat medyo nakabaluktot yan pa ilalim, tapos patusok. Pero dapat hindi siya umangat ng sobra. Kasi pag umangat ng sobra yan, pag tinulak ng piston yung maliit na disc pad sa likod, pag kumalas yan dun sa pinaka-guide niya, magkukos yan ng pag-ipit or pagpakat. So may mga users na gano'n, yung kapit na yung preno, nagugulat sila, parang humina yung hatak ng motor nila, tapos ang hirap itulak, ang bigat itulak. Diyan lang yun, ayusin mo lang pinaka-alignment niya. Either ilulubog mo at tansyahin mo talaga yung pagkalubog niya na ano, sasakto siya doon sa pasokan ng caliper, yung pinaka-guide ng caliper doon sa bracket, para hindi siya kakapit, hindi siya papakat. At the same time, maiwasan mo yung pag-lock ng gulong kasi delikado yun. Delikado yung pag-lock ng gulong na yan. Halimbawa, bumabiyahe ka tapos biglang nag-lock yung preno sa likod. Sobrang delikado. So, nabigyan ko na kayo ng tips about the span na 5,000 kilometers sa kanyang mileage. I-share ko na rin sa inyo nung mayroong update dito sa Adventure X ko. And ngayon, bibigyan ko naman kayo ng tips kung paano, ano-ano na yung mga dapat na mga nagawa mo na dito sa motor mo kapag nag 5,000 kilometers na siya. Unang-una, yan, dapat break-in ka na change oil, maraming change oil ka na. So sabi ko nga kanina, pwede mong gayahin yung ginawa kong interval, or pwede kang gumawa rin ng sarili mong interval, nasa sa'yo yan. Pero para sa akin, yun nga, ang langis ang nagpapatagal ng buhay ng motor. Tapos next naman, brakes, di ba? Yan, syempre check mo rin yan. Minsan may mga users or owners na wala pang 3,000 kilometers na uupod na yung mga brake pads nila. Yun nga, gaya nga ng sabi ko kanina, meron kasing mga pumapakat yung mga preno, yung hindi natin namamalayan, bumibigat yung motor. Yung pala nakadikit yung mga preno natin, nagloloko yung caliper, nawawala sa pagkaayos yung guide. Delikado rin kasi sa disc yan, so mas mahal yung disc brake kaysa sa disc pads. Kaya kung mag-ano kayo, kung magme-maintenance kayo, dapat lagi nyo na sinasama yung preno. Kasi oras na magbakal sa bakal yan, kakayurin nyo yung disc plate. Mas mahal yan, mas malaking gastos yan. Tsaka abala pa yan pagka nag-lock up siya. Kasi pag nag-lock yan, wala kang magagawa dyan kundi alisin yung or baklasin yung caliper. Tsaka delikado rin, lalo pag ganito marami kang kasabay, tas medyo sabihin na natin kahit hindi naman mabilis yung takbo mo, ang pacing nyo sa mga 40 to 60 kilometers per hour. Pagka nagbigla kang preno dyan, medyo delikado pa rin yan. Kaya kailangan talaga din nag-iingat. At saka, mini-maintenance yung motor. Kaya nga may tawag na PMS, Preventive Maintenance Schedule. Yun yung mga dapat na ginagawa mo sa kanya. Ayan, sa loob ng 5,000 kilometers, dapat na palitan mo na yung gear oil. Subok na yung JBT Racing gear oil na yan.
Kahit dun pa sa Arify ko, kahit dun pa sa Rosigala ko, yan na yung gamit-gamit ko. Gear oil kayo, 120 ml lang din yung ilalagay nyo. Tapos, yung mga wirings yan, chinecheck ko din yan sa ilalim para kung sakali man na may dumikit, huwag naman sana. Sa ngayon kasi chinecheck ko siya lagi, wala naman ako nakikita sa kanyang problema. Ayun, sisilipin nyo lang palagi yung motor nyo. Always physical check bago kayo umalis para masisigurado nyo na walang aberya, walang sakit ng ulo. So sa mga next vlog siguro, pakita ko sa inyo yung mga ibang issue para maiwasan nyo rin yung mga naging issue ng mga ibang owners ulit. Hindi naman pang expert to, mostly pang beginners lang din talaga yung mga tips natin. Pero alam ko na malaki yung matutulong nito lalo sa mga gusto palang mag-avail nitong motor na to. Yung mga gusto palang makakuha ng idea kung paano to alagaan, paano to i-check, paano to gamitin araw-araw. Gaya ng mga ginagawa ko ngayon, itong mga biyahe na to, itong mga kondisyon ng kalsada na nadadaanan ko na yan, tsaka yung mga iba-ibang mga klaseng issue na-experience din ng mga ibang user na thankfully sa akin hindi naman nangyayari. So yun guys, maraming salamat sa panonood and see you on the next vlog. Never thought that we'd go this far. Don't stop now. Reaching for a distant star. Don't stop now. Isn't it strange how we're safe at home? Till the counting days until the second call. If you're gonna make a change, you have to